Kabanata 1471. Maya-maya, isang malakas na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Matthew. Kawili-wili, kung gaano kawili-wili. Kahit si Roy ay nakasalubong ng hindi inaasahang pagkabigo. Mukhang maaari naming kumpirmahin na ang aming mahal na si Harvey York ay talagang si Prince York mismo. Kung hindi, paano siya napunta laban kay Roy? Si Matthew ay may isang mapaglarong ekspresyon, ngunit si Faye ay kinagat ang kanyang mga ngipin na mahirap na halos masira niya ito. Hindi niya inisip na ang taong nagpahiya sa kanya sa Flynn's Antiques ay si Prince York mismo. Ngayon na nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Harvey, maaaring itigil na ni Faye ang kanyang mga plano para sa paghihiganti. Ibinuhos ni Lucas ang isa pang baso ng alak para sa kanyang sarili, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, "Master Flynn, ano ang susunod mong gagawin? Inanyayahan mo akong manood ng isang malaking palabas dito sa Buckwood. Hindi mo na lang hahayaan na matapos ang lahat ng ganito ngayon, di ba?" Mahinahong sumagot si Matthew, "Syempre hindi. Halika, magpadala ng balita kay Peter. Sabihin sa kanya na ang bawat isa sa kanyang mga tauhan ay namatay sa mga kamay ni Prince York at kay Harvey. Ang taong iniisip niya sa lahat ng oras na ito, ay si Prince York mismo. Isa pang bagay. Dahil ang mga trick na ginagamit namin sa mga gangster at ang kulay abo na lugar ay napatunayan na hindi epektibo sa kay Prince York, mabuti kung gumawa ka ng isang bagay tungkol dito, Master Baker." Dahan-daang sumagot si Sam, "Taga San Francisco ako. Ang aking lisensya upang pumatay ay maaaring hindi maging kapaki-pakinabang sa Buckwood." Naturally, si Sam ng pamilyang Baker ang nangungunang lalaki ng San Francisco, ay may pambihirang background. Tulad ng para sa kanyang kakayahan na pumatay, sa kasamaang palad ay hindi niya magawa ito kahit saan niya gusto. Kinuha ni Matthew Flynn ang isang salansan ng mga dokumento at itinapon ito sa harap ni Sam. Ito ang mga kontrata sa negosyo sa pagitan ng apat na masters ng Hong Kong at pamilyang Baker. Hindi gaanong, $1.5 bilyong lamang. Isaalang-alang ito na isang regalo sa pagpupulong. Master Baker, kung maaari mong harapin ang hindi nais na si Prince York para sa akin, maaari akong magdagdag ng isa pang zero sa halagang iyon. Tiningnan ni Sam ng isang maikling sulyap ang mga nilalaman, pagkatapos ay tumango. Lubhang interesado siya sa maalamat na si Harvey York, o si Prince York mismo. Siyempre, ang kanyang interes ay hindi dahil kay Matthew, ngunit si Queenie York. Nais malaman ni Sam kung bakit ang taong ito ay palaging nasa isip ni Queenie, at kung ano talaga ang espesyal sa kanya. Kinabukasan, sa Sky Corporation, si Harvey ay casual na nakasandal sa upuan ng CEO. Si Yvonne, Ray, Tyson, at Marcus ay nakaupo sa harap niya. Binuksan ni Tyson ang kanyang bibig upang magsalita muna. "CEO York, nakitungo ako sa gulo mula kagabi. Tiniyak kong kumalat ang balita na ito ay isang pagtagas ng gas na naging sanhi ng sunog. Maaari rin itong isaalang-alang na pahayag para sa bansang J. Siyempre, ang tunay na makapangyarihan ay maaaring kahit na sabihin ang isang bagay na mali mula sa pangyayaring ito." Tumango si Harvey. Kung ikukumpara sa lahat ng oras bago, ang pangyayaring ito ay bahagyang naiiba dahil si Roy Garfield ay isang taong may mataas na katayuan. Ngunit hindi ito ang dahilan na pinayagan siyang mabuhay. Pagkatapos ay idinagdag ni Yvonne sa pag-uusap, "Magkakaroon ng maraming problema sa aming paraan." Kalmadong sumagot si Harvey, "Ano pa ang mayroon?" Si Peter Lee. Tumango si Yvonne. Si Peter ay kumakatawan sa mga benepisyo at reputasyon ng Star Stable sa Country H. Dahil ang kanyang mga plano ay paulit-ulit na nasunog sa Buckwood, natatakot akong gawin niya ang anumang bagay para sa paghihiganti. Maliban dito, dahil sa pagkamatay ng lahat ng tatlong banal ng Taekwondo, ang nangungunang Taekwondo profesional sa Country J ay malamang na masangkot sa pangyayaring ito. Sinabi ni Harvey, "Hindi ko mapamamahalaan kung paano nila ginagawa ang mga bagay sa hilagang lalawigan. Ngunit kung sila ay gumawa ng kalahating hakbang sa Buckwood, kung gayon hindi na nila kailangang bumalik pa." Nag-isip sandali si Yvonne bago nagpatuloy, "Ayon sa aking mga mapagkukunan, ang Star Stable ay maaaring hindi maglaro ng patas sa oras na ito.
Maaari silang magplano ng isang bagay na marumi sa ibang mga partido. Sa puntong ito, ang iyong pagkakakilanlan ay medyo nakalantad na sa kanila. Nagtataka si Harvey. Aling pagkakakilanlan? Na ikaw ay si Prince York. Si Harvey ay natawa sa mga sinabi ni Yvonne. Mapapahiya mo ang aming mga kalaban kung sa palagay mo ay hindi nila malalaman na ako si Prince York. Si Yvonne ay nagyelo ng bahagya, at pagkatapos ay ngumiti ng isang ngiti na maaaring magbagsak ng mga gusali. Minsan, nakakalimutan pa rin niya na kahit na ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang si Prince York ay isang disguise lamang. Ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan ay isang alamat. May iba pa, CEO York. Halos tapos na ang Sky Corporation sa listahan ng package. Tingnan, dapat ba tayong maghanap ng isang pinakamainam na oras para sa pagpapalista? Sinabi ni Ray na naghahatid ng isang stack ng mga dokumento kay Harvey. Nagbasa si Harvey sa mga nilalaman. Sige, manatili sa mga pamamaraan. Anyayahan ang mga malalaking pamilya at negosyo sa ating listang ceremony pagdating ng oras. Sa susunod na mga araw, walang lumapit kay Harvey. Ang paghihiganti laban sa kanya ay hindi kailanman dumating. Kahit na ang maalamat na si Peter Lee mula sa Star Stable ay nawala ng walang bakas. Si Matthew Flynn, ang mapagmataas at nangingibabaw na tao mula pa noon, ay nawala din. Tanging ang listahan ng package ng Sky Corporation ay patuloy na sumusulong. Pagkaraan ng 3 araw, isang masayang tono ang umalangaw sa likuran ni Harvey habang siya ay nagkakaroon ng tsaa sa Gardens Residence. Kapatid na lalaki, tumalon si Cynthia at walang sabi-sabing niyakap si Harvey. Abala ang kapatid ko kanina at walang oras siya para sa akin. May oras ka ba para sa akin ngayong gabi? Ang negosyo ng Regency Enterprise ay naging maganda kamakailan lamang, at ang lahat ng mga lupain na interesado si Mandy ay matagumpay na binili. Ngunit dahil sa maraming gawain, maaga siyang umalis sa bahay at bumalik ng late. Maraming araw na hindi siya nakita ni Harvey, tulad ng para sa kay Cynthia. Dapat na siya ay ganap na makabawi pagkatapos ng 3 buong araw ng pahinga. Parang maliit siyang skinnier, ngunit ang kanyang sandala ng mukha ay gumawa ng kanyang itsura na napaka-cute. Nakasuot siya ng itim na damit noong araw na iyon. Ang kanyang payat na mga hita ay bahagyang nakalantad, na ginagawa para sa tanawin na nakakapansin sa mata. Sakto nang papalapit na sa kanya si Harvey, siya ay tinamaan ng kabataan ng batang babae. Ano ba? Hinayla ni Harvey ang kanyang kanang kamay at tinapik ito laban sa noo ni Cynthia, at ngumiti. Kung naaalala ko ng tama, ang University of Southlight ay nagsisimula sa paaralan ngayon, tama. Hindi lang iyon, sapat na akong mapalad na makatanggap ng isang rekomendasyon upang sumali sa konseho ng mag-aaral. Sinabi ni Cynthia, isang pahiwatig ng pagmamalaki ang nangkulay sa kanyang tinig. Well, binabati kita. Natawa si Harvey. Ang pagkakita na masigla si Cynthia ay nagpapaginhawa sa kanya. Ito ay patunay na nakalimutan na ni Cynthia ang nakaraang insidente kasama si Roy Garfield. Noon lang, biglang naalala ni Cynthia ang isang mahalagang bagay. Brother-in-law, libre ka ba ngayong gabi? Tumango si Harvey. Siyempre, pagkatapos ay magkakaroon ako para sa gabi. Si Cynthia ay puno ng kagalakan, ngunit ang kanyang mukha ay naging maliwanag na namula nang mapagtanto niya na may isa pang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sumilip siya ng kinakabahan sa kay Harvey. Nang makita na hindi niya alam ang naging reaksyon nito, mabilis siyang nagpatuloy. May pagtitipon ngayong gabi, at nais ko kayo na kasama ko. Pagtitipon, pupunta ka ba sa universidad upang mag-aral o makihalubilo? Bakit may mga pagtitipon ng walang dahilan? Hindi ka pinapayagan doon. Muling tinapik ni Harvey ang noo ni Cynthia. Ang mga mag-aaral sa universidad ay talagang libre. Ang pagkakaroon ng mga pagtitipon tuwing nais nila. Ako ba ang dumaan sa isang pekeng universidad? Tiningnan siya ni Cynthia ng isang kaakit-akit na tingin habang siya ay nakalulugod. Brother-in-law, ang pagtitipon ngayong gabi ay inayos ng aking nakatatanda na inirerekomenda ako sa council ng mag-aaral. Narinig ko na ang mga taong dadalo ay mula rin sa konseho ng mag-aaral.
Maging ang mga prinsipe at masters mula sa malalaking pamilya ay naruroon. Matapos silang lahat ay nagtapos, ang kanilang mga katayuan ay naging mas kilala kaysa sa dati. Ayaw kong pumunta, ngunit iginiit ng aking nakatatanda na pumunta ako mula noong ako ay bahagi ng konseho ng mag-aaral. Tumingin si Cynthia kay Harvey na may kaibig-ibig na mukha. Bukod, ito ang aking unang araw na sumali sa council ng mag-aaral. Kung hindi ako pupunta sa pagtitipon, magiging walang kabuluhan sa akin. At magiging sobrang takot ako kung mag-iisa ako. Hindi ko alam ang maraming tao, pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit maaari mo lamang akong samahan. Ang pagtitipon ay nangangailangan sa iyo upang magdala ng isang kasosyo rin. Gayun din, maraming masasarap na pagkain at inumin. Sigurado ako na gusto mo doon, brother-in-law. Si Cynthia ay sumabog kay Harvey ng isang nakakaakit na hitsura, na parang ang pangako ng masarap na pagkain ay makakakuha ng interes ni Harvey. Sumagot si Harvey ng mahina, alinmang paraan, pupunta ka kung kasama ako o hindi, tama. Tumango si Cynthia, masyado kang matalino, brother-in-law. Dahil pupunta ako kahit ano paman, tiyak na sasamahan mo ako. Kung ayaw mo, ano ang sasabihin mo kay sister kung may mangyayari sa akin? Sige, itigil mo na yan. Hindi mo may pabatid sa iyong kapatid ang tungkol dito. Si nanay at tatay din. At kailangan mong bumalik sa bahay ng alas 12 ng hating gabi, kahit na ano. Titingnan ko kayo sa buong oras. Hindi ka maaaring uminom, alinman. Tumalon si Cynthia sa tuwa. Kahit anong sabihin mo, brother-in-law. Si Cynthia ay natural na nasa sabik tungkol sa buhay ng kanyang unibersidad. Natuwa rin siya sa pagtitipon. Naramdaman ni Harvey na pupunta siya sa paaralan kasama ang isang prinsesa. Kailangan pa niyang baguhin ang mga damit sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Cynthia. Matapos ang kalahating oras, sina Harvey at Cynthia ay bumaba sa ibaba. Halos sa parehong oras, isang Porsche Panamera ang dumating. Ang kotse ay nagpark na hindi kalayuan sa kay Harvey at Cynthia. Binuksan ang pintuan ng kotse, na inilalantad ang isang matangkad at payat na babae na may suot na salaming pang-araw na nagdala ng isang pino na aura. Nakasuot din siya ng itim na damit, bleat ang material na sumasakop sa kanyang katawan ay sa halip ay mas manipis. Mas payat ang kanyang tiyan at ang linya ng cleavage ay nakalantad, na gumagawa para sa lubos na nakakaakit sa paningin. Ang kanyang kusang katawan at ethereal na mukha ay nakakuha ng maraming mga mata sa kalye. Gayunpaman, ang kanyang malamig na ekspresyon ay nagbigay sa maraming mga lalaki na napahiya at nahihiya sa kanilang sarili. Hinatak ni Cynthia si Harvey patungo sa kanya, at ngumiti. Senior Klein, ito ay si Harvey. Harvey, ito ang aking nakatatanda, si Ava Klein. Ang ganda niya. Sinadya ni Cynthia na itago ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang kanyang kapatid na lalaki-in-law. Ginawa nitong maningkit ang mata ni Harvey. Sa parehong oras, pinag-aralan niya ang babaeng nakatayo sa harap niya. Tila siya ay mapagmataas na ginang, tumungo sa pagmamaneho ng kanyang sariling kotse dito para lamang makuha si Cynthia, na parang natatakot siya na si Cynthia ay hindi dadalo sa pagtitipon. Ang ngiti ni Harvey ay naging mas mapaglaro. Cynthia, anong ginagawa mo? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Napakahalaga ng pagtitipon ngayong gabi. Hindi gusto ni Master Baker ang mga kakaibang lalaki na dumalo sa kanyang pagtitipon. Ang titig ni Ava sa kay Harvey ay lumala ng bahagya. Master Baker, itinaas ni Harvey ang kanyang ulo ng may labis na interes. Naintindihan na niya ngayon kung bakit hiniling siya ni Cynthia na magpakita. Ngunit hindi siya nagalit. Ang kanyang kapatid na babae-in-law ay nag-aaral lamang sa unibersidad, kaya syempre, ang sinumang nagnanais ng isang piraso sa kanya ay papatulan hanggang kamatayan. Hindi maganda ang mahulog sa pag-ibig ng maaga, dahil ang puppy love ay negatibong nakakaapekto sa pag-aaral ng isa. Sumagot si Cynthia na may ngiti, Senior Klein, naalala ko na maaari naming dalhin ang aming sariling mga kapartner na lalaki para sa pagtitipon. Hindi mo sasabihin sa akin na nagbago na ang mga patakaran ngayon, di ba? Kung iyon ang kaso, hindi ako pupunta.
Medyo nagyelo si Eva matapos marinig ang mga sinabi ni Cynthia. Ang kanyang magandang mukha ay lumubog sa isang masamang ekspresyon. Sinulyapan niya si Harvey, na parang sinira niya ang lahat para sa kanya. Cynthia, kung hindi nila ako tinatanggap, sa palagay ko mananatili lang ako rito. Mahinahon na sinabi ni Harvey. Ang buong sitwasyon ay naramdaman niya tulad ng isang pagtatangka ng pagpatay, kaya mas mabuti kung mayroon siyang isang dahilan na hindi pumunta, hindi ba mas mahusay na manatili sa bahay at manood ng TV? Ilang beses nang kumurap si Cynthia. Kung hindi ka pupunta, Harvey, hindi rin ako pupunta. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napanood ni Eva habang nilalaro ang eksena. Bumantong hininga siya bago sabihin ng mahinahon, dahil narito ka na, pagkatapos ay gagawin ka rin namin na panauhin. Sige na. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Harvey ng maraming mga paghuhusga. Ang paghamak ay sumalampak sa kanyang mga mata sa isang maikling sandali. Kahit na may pagbabago ng damit si Harvey, malinaw naman silang casual na kasuotan na isinusuot niya sa mahabang panahon. Sa paghusga mula rito, malinaw naman siyang isang mahirap na tanga. Paano ang mahihirap na tanga na ito ay may mga guts upang dumalo sa pagtitipon? Paano maihahambing ang mga taong katulad niya sa mga prinsipe na lalabas sa pagtitipon? Hindi sa banggitin ng Panginoon na labis na interesado sa kay Cynthia, si Hugh Baker. Matangkad at gwapo si Hugh, at mukhang superstar, ang kanyang pamilya ay napakakilalang kilala, dahil siya ang pangalawang master ng pamilyang Baker sa San Francisco. Ang kanyang kapatid na dugo ay walang iba kundi ang prinsipe ng pamilyang Baker ng San Francisco, si Sam Baker mismo. Ang isang tao na tulad nito ay isang liga kaysa sa iba, na ang isang tao ay dapat lumuhad. Sinasabing dumating si Hugh sa Buckwood dahil naghahanda si Sam na pumasok sa merkado ng Buckwood. Narito si Hugh upang tulungan siya sa pakikipagtawag sa mga malalaking shot. Si Harvey, na isang taong mukhang mahirap, ay hindi rin maihahambing ang isang daliri laban sa isang taong katulad ni Hugh. Ang kanilang pagkakaiba ay gabi at araw, walang kompetisyon. Natatakot si Eva na baka hindi dumalo si Cynthia sa pagtitipon, maaari lamang niyang lunukan ang kanyang kasuklam-suklam at puot kay Harvey. Nang walang pag-aalangan, binuksan ni Eva ang kanyang mga pintuan ng kotse at tiningnan si Harvey na may mga mata na puno ng pagkasuklam. Pumasok ka, Harvey. Napansin ni Cynthia ang awkwardness ng sitwasyon at ipinakita kay Harvey ang isang nakakatawang mukha bago siya kinaladkad sa kotse. Humakbang si Eva sa pedal at kumuha ng pagkakataon na pag-aralan si Cynthia. Cynthia, alam mo ba kung magkano ang gastos sa Panamera na ito? $2.3 milyong. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring gawin ito ang maraming pera sa kanilang buong buhay. Hayaan ang umupo sa kotse na ito. At lahat ito dahil sa iyo. Ang ilang mga tao ay dapat malaman kung ano ang pinakamahusay para sa kanilang sarili. Hindi nila dapat ipasok ang kanilang mga sosyal na lupon, at may ilang mga tao na hindi lamang nila dapat lapitan. Kung napakalapit nila, baka hindi nila alam kung paano sila magtatapos. Alam ni Cynthia na mayroong nakatagong kahulugan sa mga salita ni Eva, at hinihimok niya si Harvey. Ngunit ngumiti lamang si Harvey sa mga sinabi ni Eva, at mahinahong sumagot, Eva Klein, maaari mo bang ihinto ang pagpapanggap? Ang iyong Panamera ay malinaw na isang mababang antas na klase, wala itong mga upuan na katad. Kung nais mong magpakita sa harap ko, hindi bababa sa kailangan mong makakuha ng isang Panamera 4S Executive Edition, tama? Oh, tama, hindi pinapayagan ng edisyong iyon ang mga pautang. Hindi ka ba bumili ng ganito na may mga pautang ngayon, o ginawa mo? Natigilan si Eva sa mga sinabi ni Harvey, halos humakbang siya sa pedal at ihinto ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na lawa. Kumukulo siya sa galit, tama si Harvey. Paano ang isang mag-aaral na tulad niya ay makakakuha ng isang marangyang kotse tulad nito nang hindi nag-a-apply para sa mga pautang?
Hindi lamang iyon, kinailangan niyang humingi ng mga pabor sa mga prinsipe at master sa bawat solong buwan para lamang magbayad para sa kotse na ito. Kaya, madalas na gawin ni Ava ang kanyang makakaya upang matupad ang kanilang mga kapritsyo. At si Cynthia Zimmer ay ang magarbong bagong item na interesado si Ava. Ngunit hindi lamang dinala ni Cynthia ang mahirap na tanga na si Harvey na ito, inilantad din niya si Ava sa lugar. Dinaikit ni Ava ang kanyang ngipin sa galit pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono upang magpadala ng isang text message. Di nagtagal, ang kotse ay nagpark sa pasukan ng isang pribadong club, pumasok sila sa loob. Pinahintulutan muna ni Ava si Cynthia, ngunit pinigilan si Harvey sa isang sulok. Harvey York, sobrang tanga mo. Hindi mo ba naiintindihan ang iyong sariling mga pagkukulang? Sigaw ni Ava, na malamig ang tono niya. Kabanata 1475. Si Harvey ay nakatitig kay Ava ng mahinahon, at sumagot siya ng pantay na tono. Ano ang ibig mong sabihin? Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Ava sa kanyang tinig. Isa ka lang live-in son-in-law. Kahit na mayroon kang pamagat ng isang konsultant, mayroon na akong isang tao na pinatakbo para sa isang background check sa iyo. Hindi ka man binabayaran upang gawin ang iyong trabaho. Hindi ko alam kung totoo o peke ang iyong pamagat sa puntong ito. Sa aking mga mata, ikaw ay isang mahirap na tanga lamang. Ano ang karapatan ng mga taong katulad mo kahit na kailangang kumapit sa kay Cynthia? Iginiit ni Ava ang kanyang pangangibabaw kay Harvey. Pinakamahusay mong gawin ay lumayo sa kay Cynthia. Hindi ka rin sa kanya nababagay. Nanatiling kalmado si Harvey. Hindi ka ba nagkakamali? Ano ang ibig mong sabihin? Mas malamig ang mukha ni Ava. Sinasabi mo sa akin na si Cynthia ang kumikapit sa iyo. Upang isipin na ikaw ay mahusay dito. Sino ka sa palagay mo? Isa ka lang live-in son-in-law. Bakit nga ba malapit sa iyo si Cynthia? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Hindi lamang ikaw ay hindi karapat-dapat na maging kapartner ni Cynthia, wala ka ring karapatang maging kaibigan niya. Bakit ang isang live-in son-in-law ay lumabas sa labas upang makipaglaro sa ibang mga kababaihan? Hindi ka rin kwalipikado sa aming liga. Dinala ko si Cynthia sa pagtitipon ngayon para sa kanya upang matugunan ang isang mayamang master. Ikaw ay naririto lamang dahil hindi siya papayag na hindi ka isama. Babalaan kita, Harvey York. Umalis ka na sa paningin ko ngayon. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapahiya ang iyong sarili. Naturally, hiniling na ni Ava sa isang tao na suriin ang background ni Harvey. Ang isang kahihiyan na ang kanyang mga mapagkukunan ay masyadong mababa ang antas. Ang impormasyong natanggap niya ay masyadong magulo at makalat, at ang mga mapagkukunan ay hindi maaaring lumapit sa aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey. Gayunpaman, si Ava ay nararapat na naniniwala sa kanila na parang katotohanan sila. Wala siyang balak na maging magalang kay Harvey, at nagsalita sa kanya sa isang malupit na tono. Malamig na kumalas si Harvey, malapit nang iswing ang kanyang palad laban sa mukha ng babaeng ito. Ngunit sa sandaling ito, lumakad si Cynthia. Harvey, bakit hindi ka pa pumapasok? Si Cynthia ay humawak sa kamay ni Harvey, natatakot na tatakbo siya. Sinabi ni Harvey na medyo masama ang pakiramdam niya, kaya hindi siya kumakain. Pahiramin ko siya ng pera upang kumuha ng taxi pauwi at pumunta sa isang doktor. Malamig na sumulyap si Ava sa kay Harvey bago kumuha ng $15 mula sa kanyang pitaka at inihagis sa kay Harvey. Kunin mo, hindi mo na ako kailangang bayaran. Naturally, nais ni Ava na lumabas si Harvey sa club. Ilang beses nang kumurap si Cynthia at tinanong, Harvey, mayroon ka bang nararamdaman? Dapat ba tayong pumunta ng doktor sa isang ospital? Tiningnan ni Harvey si Cynthia ng isang mainit na ngiti at tinapik ang kanyang ulo sa harap ni Ava bago sumagot, wala ito. Mas maayos ako pagkatapos makita ka. Kumain na tayo. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Cynthia at pumunta sa pasukan ng club kasama niya. Sa likuran nila, si Ava ay nakakuha ng galit, ito ang unang pagkakataon ni Ava na makita ang tulad ng isang walang galang na tanga. Hinayaan kong magkaroon ka ng isang madaling paraan, ngunit tinanggihan mo ang aking alok.
Kapag nagagalit si Hugh, malalaman mo ang panghihinayang. Ang ekspresyon ni Ava ay kasing lamig ng yelo, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin na halos masira sila. Ang taong mahirap na ito ay nag-udyok ng napakalaking galit sa kanya. Maraming tao ang pumasok sa pinakamalaking kwarto ng pribadong club. Ito ay isang bahay ng bulwagan na may pangalang Paint Courtyard. Ang mga dekorasyon ay medyo sinauna, na naglalarawan ng mga tulay at dumadaloy na mga ilog. Ito ay isang labis na tanawin, isang dosenang mga kabataang lalaki at babae ang nagtipon sa looban. Lahat sila ay nakasuot ng mga napakarilag na damit, na nagpapakita ng napakataas na espiritu, sila ay mga simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Nang marinig nila ang mga yapak ni Cynthia at Harvey, lahat ng tao ay tumagilid sa kanilang mga ulo upang tumingin sa direksyon na iyon. Sa isang split seconds, ang kanilang mga mata lahat ay kumikinang. Naturally, isang dalisay na mag-aaral sa unibersidad tulad ni Cynthia ay nakakaakit ng maraming pansin.